Good afternoon mga kalalabs! Welcome back to another vlog. Happy Monday. So it's already 12:14. Kagaling ko lang sa clinic, kaso nga lang hindi ako na-check up kasi kulang sila sa doktor. So pinapabalik ako ng mga around 1:30. So yung appointment ko dapat is 11:20. Tapos tinawag ako, balik ka na lang po ng around 1:30 kasi walang doctor. So, kulang yung doctor. Medyo behind yung doctor na meron sila dun sa clinic. So, sabi ko, sige, uwi muna ako. Bili ako ng ingredients para sa request ni Papa Diba at Nicole na dinner. So, gagawa ako ng mac and cheese. But for now, kain muna ako ng lunch kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. So, lunch na to kasi it's already 12:15. Sobrang naloka ako kasi maaga din akong pumunta dun sa clinic para maaga din akong ma-check up kasi gusto kong malaman yung aking kung mataas ba yung cholesterol ko, yung sugar ko, yung mga ganun. So marami kasi akong health issue na concern na gusto kong ma-test para malaman ko kung ano yung bawal kainin or ano dapat yung gawin, 'di ba? So ayun, yun yung problema dito sa Canada ngayon kasi kahit libre yung natin yung check up natin, ang problema, kulang na yata sila sa doktor. So, ayun. Pero okay naman. But then, you need to have time. Hindi ka pwedeng, like, parang punta ka sa clinic, may appointment ka nga. Hindi laging nasusunod yung appointment mo. Laging may aberya na mangyayari. So, kailangan pag magpapa-check up ka, dapat day off mo sa... Kunyari ako, so kunyari day off ko ngayon, dapat day off ko nakalaan lang dun sa clinic na yun. So, pag meron ka pang ganap, like example, may trabaho ka pa pala, hindi ka pwedeng basta-basta na lang na, yung parang magpa-check up. So, ayun, based on my experience to, no, mga kalalas, hindi ko alam sa iba kung ano yung na-experience nila pag nagpapa-check up sila, pero ako, ito yung lagi kong na-experience dito sa Canada na, pag nagpa-book ka ng appointment, hindi yun natutupad, hindi yun na same naman yata sa Pilipinas, 'di ba? So, anyway, ganun talaga ang life. So, kailangan lang ng tiyaga na maghintay. So, babalik ako maya-maya, kakain lang ako ng aking lunch. So, may pin-prepare akong brunch dito. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung aking lunch today. Meron akong half salmon na leftover. Meron akong okra. So, 4 na piraso, okay na yan sa akin siguro, or ubusin ko na lang yan. So, madami okra to, no? Paborito ko ang okra. And, meron akong bagoong dito na lalagyan ko ng suka para, pangsawsawan ba ng aking, okra. So, ayan, kain tayo, mga kalabs. And, nabili ko pala yung, ayan yung mga ingredients na nabili ko para sa aking mac and cheese mamaya. So, ito lang yung, yung pangalan nito. Macaroni na nila, pasta nila, ganito kalaki. Pero nasa around $3.45 to. So, okay na rin. So, kung gagawa ako ng sopas din, meron na akong macaroni pasta dito sa bahay, 'di ba? So, malaki na rin siya. And, bumili ako ng apples. And, may nakita akong spam. So, itong spam na to is naka-sale. So, binili ko siya. So, 25% less sodium siya. Bibili sana ako ng marami kasi paborito rin yan ni Nicole. Kaso nga lang, madalang din kami kumain yan dito. So, kung makikita nyo sa vlog, diba, hindi kami masyado sa mga noodles, mga ganyan, tsaka mga ganito. So, bumili ako ng broccoli kasi gusto kong lagyan ng broccoli yung mac and cheese. So, makikita nyo na lang din mamaya yan. So, ito yung mga ingredients din na kailangan ko para sa aking mac and cheese mamaya. So, may magiging masaya dito kasi sabi ni Papa Dib kanina, sabi niya, gusto ko na mac and cheese for dinner. So, sabi ko, okay. So, madali lang naman siyang gawin. So, share ko siya sa inyo mamaya, no? And cream. So, ayan, cheese. Pwede kayo maglagay ng ibang cheese kung gusto nyo, pero napili ko yung cheddar cheese na marble. So, ayan. Okay, let me have my lunch. And then, mamaya is lalabas tayo pupunta ng clinic. So, it's already 12, 12:12. Iba-iba yung relo namin dito. Ito 12:18, tapos ito 12:12. Ano ba yan? So, ayan, kain po tayo, mga kalalabs. Nandito na ako sa clinic, mga kalalabs. So, hintayin ko lang yung doctor. Let's see kung ano mangyayari. Sana madali lang to. Parang bukas siguro magpapalab test ako. So, tatanayin ko siya sa lahat ng mga nararamdaman ko kasi meron akong weird feeling sa mga legs ko, sa mga paa ko, minsan sa mga braso ko. So, tingnan natin. Wait lang ako saglit. Update ko kayo mamaya. Tapos na ako sa clinic, mga kalalab. So, magpapalab ako.
Mag-walk-in lang ako saglit dyan sa may ano, sa may Hornby. And tignan ko kung meron silang available. Sa online kasi, wala silang available till ano, next month. So, nag-try din ako sa ano, sa ibang lab, online. Kaso nga lang, lahat sila next month. So, try ko mag-walk-in. Malapit lang naman, dadaanan ko siya. So, yun yung gagawin ko. Sobrang haba ng pila sa Life Lab. Balik ako bukas kasi lahat ng nakita kong ano, Life Lab online, ang available nila is next month. So, emergency to eh. Hindi naman masyadong emergency. Gusto kong malaman kung may sakit ba ako o hindi. Para maagapan, diba? So, anyway, pauwi na rin ako. Uwi na mi. Bukas na lang ako balik. So, hindi ako makapag-book online. So, try natin mag-walk-in tomorrow. My GRRR. Buti na lang ano, hindi umuulan ngayon. I think bukas maulan. So try ko bukas mag-walk-in ng mga around 7 AM. Kasi may fasting eh. Kailangan nung isang ano, isa kong test is fasting. So try ko mag-walk-in bukas ng maaga. Ganda ng weather today. Bahay na ako mga kalalas. Diretso kaagad ako dito sa ano, sa kitchen. So, magluto na tayo ng ano, mac and cheese. So, naglagay lang ako ng butter. Naglagay ako ng konting flour. Tansya-tansya lang tong akin. Ayan. Madali lang tong ano natin. Lulutuin natin. And maglalagay lang ako ng milk dito. And then cream. So, dalawang kind na milk. Ayan. Tapos, kunin ko yung ating milk dito sa ref. Ayan. Ay, naku. So, konti lang din. Mga 1 cup ganun. Ayan, okay na yan. And then, haluin natin. Ayan. Tapos, kunin ko yung cream. Kunti lang yung nilaga kong ano. Ayan, o, macaroni pasta. Tapos, lalagyan din ako ng broccoli and then cheese. Kulang pa yung cheese. Dadagdagan ko pa yan. Okay, let's get the cream. Lang, buksan ko lang to saglit. Nilagay ko na yung cream. Ngayon naman lagay tayo ng konting paprika. And haluin natin yan. And add ako mamaya ng salt tsaka black pepper. O, diba? Ganun lang kadali. So, kailangan ko lang tong lumapot. And ilalagay ko yung broccoli first. And then yung ating ano, macaroni. Pwedeng ano, separate yung inyong broccoli. Ang gawin nyo is, ano siya, steam nyo siya, and then saka nyo ilagay pagluto na yung ano, macaroni cheese nyo. Yung parang pang toppings nyo lang. Pero ako ang gagawin ko, I think slicing ko pa yata ng ano, maliliit to tayo lang. Hatiin ko muna siya ng maliliit. Para madali siyang maluto ba. In-steam ko na lang yung aking broccoli. So, ito na yung itsura ng ating ano, sauce. So, lalagay ako ng cheese. Papalaputin ko lang yan. Saka natin ilalagay yung ating macaroni. Lalagyan ko siya ng konting ano, maanghang. Yung pampaanghang ba ng slide. Para meron siyang konting, alam mo yun, sipa. Tignan natin kung masipa yung dalawa. Sila lang naman ang kakain nito kasi hindi talaga ako kumakain ng ano, masyadong cream or basta yung mga ganito may gatas-gatas. Hindi ako pwede. Kahit uminom pa ako ng gamot, hindi gumagana. So, bawal mi sa ano, masyadong creaminess na pagkain. So, ayan. Okay, malapit nang matapos to, mga kalalabs. Ni-steam ko lang yan. Then, mamaya,
Tanungin ko si Papa Dip kung kakain na siya. Hindi pa daw siya kumakain. Sabi ko, ang dami-daming pagkain dito sa bahay. Hindi mo lang magawang gumawa ng pagkain mo. Hintayin niya pa talaga ako, Mi. Grabe siya, be. Sinabihan ko sila ng kahapon, dalawa ni Nicole. Sabi ko, kung nagugutom kayo, hindi nyo na kailangan hintayin ako. Kasi marami namang dyan pagkain na pwede nyong kainin. 'Di ba? Gusto nyo ako pang gagawa. Ayan. Fairness. Yummers. So, hintayin na lang natin to. Update ko kayo pag luto na. There you go, mga kalalas. Luto na yung ating mac and cheese na mekos-mekos. Ilagay ko na lang yung cheese dito sa ibabaw. Tapos si Nicole, mamaya pagdating niya, siya na lang mag-mix and then mag-add ng kanyang broccoli. So, ayan. Pahinga na ako saglit, mga kalalabs, kasi today naubos yung oras ko sa clinic. Na-stress me. Hindi ako nakapaglinis, hindi ako nakagawa ng mga bagay-bagay dito sa bahay. Hindi ko nagawa yung trabaho ko dahil naghintay ako ng matagal sa clinic. So, ayan. At least nakaluto na ako, no? Kain po tayo. Good morning, mga kalalas. The next day vlog. So, maaga akong pupunta sa lab. Hindi ako makapag-book ng appointment dahil nga fully booked sila. So, itatry ko mag-walk-in. So, ang available kasi nila is next month pa. So, sabi ko, try ko mag-walk-in, baka meron silang available. So, ayun. Malamig na umaga sa inyong lahat. Coffee kasi nag-fasting ako. Kaya walang coffee si Mama. Kaya walang coffee. Kinuha ng mga coffee. Just wait, okay? Mama's gonna make my coffee. Coffee muna ako. First coffee of the day. So, nag-fasting ako, mga kalalab. So, bawal ang uminom ng kape, bawal kumain ng breakfast. So, kaya ako pumunta ng lab ng maaga. Para kahit papano, di ba? Kasi kung magbubook ako ng appointment, next month pa siya. So, fully book sila as what I said. So, ang dito, ang technique is punta ka na lang sa kung may time ka, punta ka na lang ng maaga sa Life Lab. Tapos, magtanong ka kung pwede mag-walk-in. So, good news naman ako, good timing naman ako kasi nakapunta ako doon ng maaga and then walang masyadong tao. So, kaya natapos din ako ng maaga. So, pumunta ako doon ng mga around 7:10 yata yun. So, natapos ako ng mga around bali naghintay lang ako 20 minutes and then nakaagad ako, nakuhanan ako ng dugo at saka nagpa-test din ako ng aking urine. So sabi nila 2 to 3 days isisend nila yung resulta ng aking test
sa aking doctor. So, yung doctor yung tatawag sa akin. And I can call also, tatawagan ko sila kung nandoon na yung, yung resulta na ng test ko, and then magpapabook ako ng appointment sa doctor. So, meron silang dito website na pwede kang mag-login para ma-check mo yung resulta. So, hindi ko pa yun nagawa before. Pero, yan, hindi ko pa nagawa yun before. So, I don't know. Pero sabi nung naman, nung kumuha ng dugo sa akin, sabi niya, no, we will send it to your doctor. Usually, sasabihin sa'yo na you can check your result sa website. Pero, hindi sinabi yun sa akin today. Basta ang sinabi sa akin, we will send the result to your doctor. So, ayun. Good job, Mami Faye. Kasi, nakatapos tayo ng isang ating ganap today. So, Life Lab. And then, dumaan na rin ako ng grocery. Bumili ako ng mga di ba nag-grocery ako kahapon? Pero yung mga binili ko kasi kahapon is yung para sa aking mac and cheese. And then, nagluto lang ako ng konti. Actually, naubos yun. Inubos ni Papa, di ba? Tsaka ni Nicole. Sabi ni Nicole, can you make this all the time? Sabi ko, hindi naman pwedeng all the time na mac and cheese, di ba? So, ayun. Bumili ako ng ingredients para sa gagawin kong Greek chicken wrap mamaya for dinner. So, bumili ako ng ito, chicken thigh. And then, bumili ako ng ating pita bread, yung white pita bread. And 6 pieces pala to. Parang 5 piraso lang yung nakita ko dito na bilang. 2 for 6. So, isa lang yung binili ko ganito kasi 6 naman siya. So, sakto. 2 kay Papa, din 2 sa akin, 2 kay Nicole. And then, bumili ako ng cucumber kasi para sa tzatziki sauce. So, ito yung ilalagay nating spread para sa ating Greek chicken wrap. And then, bumili ako ng butter kasi naubusan ako kahapon. So, ito yung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa bahay, butter. Kasi importante ito sa akin. Kasi madalas, lagi ako nagluluto with butter. And masarap kasi siya. And then, pag may tinapay, butter yung nilalagay ko. Hindi ako mahilig sa mga palaman na Lady's Choice, mga peanut butter. Mahilig ako sa butter. So, ayan. And then, bumili din ako ng bananas. Kasi, pag nagugutom sila Papa Dave, tapos walang masyadong snack dito sa bahay, bananas is good. Kaysa naman chips. Diba? So, ayun. And then, Greek yogurt. Bumili din ako. Ito yung gagamitin ko para sa aking tzatziki sauce mamaya. So, ayan. Yan lang naman. Yung gagawin ko today, parang i-organize ko yung pantry kasi gulo-gulo tapos maalikabok. So, yun yung gagawin ko. Then, ano pa ba yung gagawin natin? Papakainin ko pa pala yung alaga ko. Parang tulalay na siya doon sa Kasi maaga akong umalis. Di ko siya napakain. Ayan. Yes. Baliktad kape. Baliktad natin siya. There you go. Ano pa ba yung tatrabahuin ko today? I think yun lang naman, yung pantry. And ano pa, walis-walis. Itong nabili kong black pepper. Kasi meron akong inutusan kahapon na bumili ng black pepper. Buti na lang ito naka-sale. Kasi pag bibili mo siya dito sa may regular na ganito kaliit, mahal siya. So, bumili na ako ng isa. Maliit lang to. Mas maganda sana yung excuse me. Excuse me po. Superstore tsaka Walmart, mura ang black pepper, malaki pa. Pwede din sa sa Costco. Ayan. Magtikinapay lang ako. Gawa ako ng tuna sandwich siguro para sa breakfast. So, ayan. Kape muna tayo mga kalalabs. Coffee po. So, bago ako mag-ayos ng aking pantry, marinate ko muna yung chicken natin para ready siya mamaya for dinner. So, ito yung ating chicken thigh. Meron akong lemon, garlic, yogurt, oregano, vinegar, salt, black pepper. So, lagay lang ako ng yogurt dito. Paghalo-haluin lang natin to lahat. Para mamaya, pag i-grill ko siya or lulutuin ko siya, nanunuot na yung flavor, diba? So, ayan. Tapos, lagay natin yung ating salt. And then, black pepper.
Tapos, lagay tayo ng lemon. Ayan. Tapos, garlic. Mamaya gagawa ako ng tzatziki sauce. Tapos, lagay tayo ng oregano. And konting vinegar. Parang napadami yata yung nilagay ko. But that's good. Ayan. Haluin ko lang to and then lagay natin to sa ref. Masarap to mamaya. Paborito din ito ni Nicole at ni Papa Dave. Actually, ilang beses ko na itong nagawa. Hindi ko lang alam kung i-share ko ba sa inyo to before. Pero masarap to. Sobrang dali lang. Ayan. Konti lang yung nilagay kong asin kasi mamaya yung mga sauce natin may mga ano naman yun, flavor. So, ayan. So, tatakpan ko lang to ng saran wrap and then lagay natin sa ref. And then mamaya lulutuin natin yan. So, for sure 100% na yung nailagay nating mga ingredients dito is nanuot na sa chicken. Ayan, perfect. Kain tayo mga kalalabs. Gumawa ako ng egg salad sandwich na may bacon tsaka kamatis. Ayan siya. Kain po. Ang bilis ng oras. Ano na bang oras? Alas 10 na. So, kailangan kong kumain muna bago tayo kumilos-kilos para may energy tayo, no? Ayan yung weather kanina, di ba ang ganda? Ngayon, gloomy. Lumalamig na ang simoy ng hangin. Pasko na, ilang araw na lang, no? 99 days na lang ba before Christmas? Ano mga ganap niyo sa Pasko, mga kalalabs? O diba, 99 days. Grabe, ang bilis ng araw. Masaya ang Pasko sa Pinas, of course. Tapos, ano pa ba? Dito, hindi ko alam kung itatayo ko pa ba yung Christmas tree ko. Tatayo ko pa ba yun? Ang laki-laki nun. Pero I think itatayo ko siya this year. Kasi wala naman kaming ganap this, Christmas. So, hindi kami gagala for today's video sa Christmas. Depende, baka mag-iba yung isip namin. Alam nyo na, 'di ba? So, ayan, kain po tayo. Alam nyo ba, na madalang akong kumain ng egg salad sandwich. So, pag ginawa mo pala siya sa bahay, masarap. No? Yung bread ko is binili ko sa TNT. Yung white bread lang, regular bread. Kasi mas bet ko siya para siyang similar sa lasa ng ng pandesal. So, mas bet ko yung mga ganitong pero I know na sabi nila hindi daw healthy yung white bread, ganyan. Pero kung hindi ka naman kumakain everyday ng ganitong bread, it's okay. Once in a while, ganun, okay naman siya. Parang tahimik ng dito ngayon sa area namin. Parang walang masyado akong nakikitang tao kasi usually pag dito nagbabasa ako ng libro tapos titingin ako din sa may library, daming tao, pero ngayon parang walang tatambay. Dahil siguro sa weather. May kausap sa phone si Papa Dave. Sinara ko yung pintuan niya kasi nanonood ako kanina. So maingay yung TV ko kaya sinara ko yung namin, yung yung door ng aming bed. Parang mas malaki pa tong cup ng kape ko sa mukha ko. Diba? Matagal na to sa akin. Ilang years na yan. Hindi pa siya pinapalitan kasi syempre, diba? Okay pa naman siya eh. Yung gusto kong pagtimpla ng kape is yung ganito kalaki. Ayoko yung cup na meron kami dito. Ang liit-liit. So ito, sakto siya. Malaki. Pero mas maraming tubig na mainit yan kaysa yung sa coffee. Kasi parang single espresso lang yung nilalagay ko. Tapos the rest is coffee. So hindi siya masyadong matapang. Sarap.
Time check mga kalalabs, 3:46 na ng hapon. Hindi pa ako nakaligo. Naglagay ako ng ng oil sa hair ko kasi sobrang dry at saka makati, balakubak ba? Hindi ko alam kung ano nangyari. Sobra pa naman din ako yung parang pangalan nito yung magkuskus ng hair para hindi may stuck yung shampoo or kaya conditioner na gamit ko. Pero ayun, nagkaka-dry pa rin. Siguro mainit yung water, kaya siguro. So, anyway, magluluto na ako. Andito na si Nicole. So, iluluto ko lang itong minarinate kong chicken. Nakapaggawa na ako ng tzatziki sauce. Cucumber, lemon, yogurt, tapos black pepper and salt. And then, ano pa ba nilagay ko? Tama, yun lang. Yun lang yung nilagay ko dun sa sauce. Tapos, gumawa ako ng salad na, nilagyan ko ng kamatis, tsaka cucumber, black pepper and salt lang din. So, ito yung ipiprito natin. Actually, ipiprito ko sa pan, tapos lalagay ko siya sa, sa air fryer. So, tatanggalin ko lang yung excess na sauce niya siguro dito sa pan. So, lulutuin ko siya dito sa air fryer, and then maliligo ako after. Gumawa pala ako ng, kimchi pork sinigang. Na-try nyo na ba? Sobrang sarap. So, tinikman ko siya kanina, kimchi pork sinigang. So, if ever nagagawa kayo ng pork sinigang one day, try nyong lagyan ng kimchi. Masarap siya. So, kaso nga lang, may kulang dito na recipe. Kulang siya ng sitaw at saka, ano ba yun? Kangkong at saka siling haba. Pero overall, masarap siya. Kasi may leftover akong dito, gabi. Tapos may leftover din akong, ang tawag nun, radish. Or, anong tawag nun? Puti na yun? Basta radish siya sa English. Sa, labanos. Ayan, labanos sa Tagalog. So, sobrang sarap. Pero, hindi siya kompleto yung ingredients niya. Nagluto ako niyan kasi dadaan daw si Krishna dito ng mga around 5. So, sabi ko, buti na lang meron ako ng mga ingredients dito. So, swerte niya kasi kakain siya ng sinigang with kimchi. Sarap nito. Lang pakita ko sa inyo. So, ito yung itsura niya, oh. Yummers. Wala nga lang siyang gulay. Pero that's okay. Basta yung ko lang, ang habol ko dito yung sabaw at saka yung gabi. So, si Krishna hindi rin naman kumakain ng gulay yun. Kaya, at least meron siyang kimchi. Gulay na rin yung kimchi, diba? So, niluluto ko lang ng mabuti yung, yung gabi para lumapot yung sinigang. So, ayan. Nagluluto ako ng rice. Maya-maya maliligo na rin ako after kong maluto to. Itong chicken. So, start na tayo magluto para makaligo na mi. Kasi kanina pa ako, naglilinis. Buti nga natapos ko yung aking, pan tray. Happy ako dyan. So, ayun ngayon. Luto na tayo. Lagay ako ng konting olive oil. And then, i-assemble natin to maya-maya. With the feta bread na binili ko. Naan bread or feta bread? Yung ito, ito siya. Ito yung wrap na gagamitin natin. Kumakain na tong kasama ko. How is it, Nicole? Good? Alam nyo ba, sabi niya, it's weird combination with the kimchi sinigang. Tapos kinakain niya. Nagustuhan niya din. Anyway, it's really good, di ba, Nicole? So, papagawa siya ng dalawang wrap. Ayan, kinakain niya na yung Sabi ko sa kanya, sure ka ba na gusto mo ng dalawa? Sabi niya, yes. So, ayan. Dalawa yung ginawa ko para sa kanya. So, slice ko lang to. Hinihintay ko si Papa Dave. Kanina pa yun. Sabi niya, pauwi na ako. Sabi, sa work. So, hinihintay ko din si Krishna. So, mga around, anong oras yung pupunta dito? 5 yata. 5:30 or something. But anyway, ayan. Kumakain na siya. So, slice ko lang to. Kaalis lang ni Krishna, mga kalalabs. Muntik na ubos yung ko Nagtira pa talaga siya, no? Nagtira pa talaga ng konti yung babae na yun. Lubos niya na lang sana. Oh my gosh. Anyway, it's already 6:48, mga kalalabs. Mag-end na rin ako ng vlog, mga kalalabs. At magpapahinga na ako. Medyo marami akong ginawa today. So, thank you all for watching. Love you all. Good night. Bye.